Hello, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa channel natin sa JEC TV. Today is Friday, July na po tayo mga guys. July 5 ngayon. So napakabilis po ng panahon. Malapit na mag-Vermont. So mag-ready na tayo mga guys kasi marami na namang gastusin ito. Jack. Maraming kailangan tayong tugunan itong mga Vermonts na to mga guys. So anyway, shout out po sa lahat ng aking mga customers. Thank you po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat mga guys. So, ang activities natin today wala tayong biyahe. Pero may drop off tayo mga guys. Pero, kahit nandito tayo ngayon sa shop, ay may gagawin pa rin tayo mga guys. Kasi yan din yung hinihintay ko na may gagawin din ako dito sa shop namin. So, ang tatrabahuin ko ngayon ay keyboard bag. So, yan po ay pang 14th time na nagpapagawa sa atin dito ng ating suki na isang mahusay, magaling na musician dito sa ating bansa. So, ayan po, yung design na yan, yung keyboard na yan. So, ang gagawin natin dyan ay magpapalit tayo ng kulay. So, ibang kulay na at saka medyo iti-twist natin siya para may bagong mukha siya mga guys. So kasi yung bag na yan, design ko pa yan noong 2018 pa po yan. So up to now, buhay pa yan, yan pa yan. Kaya lang gusto niya mayroong siyang bago ulit na keyboard bag. So gagawin natin dyan ay imomodify natin siya. So magdadagdag tayo ng accessories at saka ibang twist. So yung mga corner niyan, gagawin natin rubber lahat niyan mga guys. So papakita ko sa inyo ang paggagawa ng pattern yan. Mga guys, magli-layout tayo ngayon doon sa aking maliit na cutting table doon sa loob ng bodega ko. So, kasi hindi naman masyadong malaki itong aking shop, maliit lang ito. So, doon tayo mamaya mga guys. Ngayon, yun talaga ay yun yung aking mga masterpiece. Yung paggawa ng mga bag ng musical instrument. So, dyan po nagsimula si JMC. Bago po na-discover namin yung paggawa ng mga cover ng pickup truck. So, dyan talaga kami nagsimula. Mga guys. So, natigil lang yan nung pandemya kasi walang event, walang mga gigs yung ating mga kapatid na mga musician. So, sad to say, talagang mapapaluha ka sa mga panahon na yun. Kasi imagine nyo po, 3 months na reservation, na-cancel po lahat yon dahil sa pandemya na yun mga guys. Kaya from March 15 up to October, so walang trabaho sa GMC.
puro nasa ano na lang kasi nga hindi tayo pwedeng lumabas eh. Mabuti na lang na-discover natin yung ganong produkto, yung cover na yan. Yan yung kauna-unahang cover na dinisign ko dyan sa mismo sa KitKat ko na yan, yung Ranger ko. Yan yung cover na yan. So dyan nagsimula ang lahat. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil binigay niya sa akin yung ganong kaalaman, ganong talento na yun po ngayon ang nagbigay sa atin ng kaginawaan sa pamumuhay mga guys. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. A few moments later. Good morning mga guys. Pasensya na kayo, medyo pinaghintay ko kayo dito sa aking cutting room. So, eto, magtatrabaho na tayo ulit kasi gagawa tayo ngayon ng keyboard. So, mag-start tayo ngayon sa pag-layout mga guys. Tulad nung pinakita ko sa inyo kanina, yung keyboard na yan po ang gagawin natin. So, matagal-tagal na po na hindi natin na touch yan mga guys kasi 2018 pa po yung design na yan. So, babalikan natin ulit mga guys kasi nung lumipat kami dito sa Santa Maria, Bulacan, yung mga pattern dyan ay nagkahiwa-hiwalay nung naglipat kami kaya gagawa tayo ng panibagong sukat niyan mga guys. So eto yung mapapansin nyo yung mga nakasabit yan sa gilid ay mga pattern yan. So ito yung makina na gagamitin natin. So yan yung mga raw materials na gagamitin natin sa paggawa ng pattern mga guys. So, eto, magtatrabaho na tayo mga guys. So, kailangan sa paggawa ng pattern ay meron tayo nito. So, yung panukat natin mga guys, cutter knife, gunting, white pencil, tapos ito yung eskwala gagamitin natin para accurate yung ating sukat kung may mga kanto yung pattern na gagamitin natin. Tapos meron tayong pandagan. Ito yung bakal na pangdagan natin para wag gumalaw. Tapos ito naman yung angle bar. So ito, kaya angle bar ang ginagamit ko kasi pag nag-slide, pag nag-cut tayo, pag nag-slide, so hindi kung lumundag man siya, hindi tatamaan yung ating mga daliri mga guys. Mahirap na, baka ang pangalan natin ay Judel, kompleto. Pag naputulan tayo ng daliri, ay Joe D na lang. So, wag na mga guys. Ayaw po mangyari yun. Kaya, mag-iingat pa rin tayo kahit sa simpleng trabaho. Simpleng paggawa mga guys. So, okay. Proceed tayo sa ating trabaho. Yan. So, ito yung gagamitin natin. Yung rubber. So, mapapansin nyo, ay malapad siya. So, gagawa natin ng magandang twist ito. Okay, guys. Yan. Tapos, check natin yung design. Ang sukat nito ay 46 yung haba. 46 by 16.
by 6 yung kapal. So, ang gagawin natin dito ay pattern muna. Kasi kung ubusin ko tong buong detalye nito guys sa paggawa ay napakahabang time. So, abutin tayo sa pagpa-pattern pa lang natin. So, kukonsumo tayo ng 1.5 hour. And then, kakat tayo ng tela, same time. Tapos, itatrabaho natin to ng parts by parts. So, maraming part ng video yung ating susundan. So, imagine nyo po, gagawin natin to all in all sa production ay bali 6 hours mga guys. Dahil, siyempre, design ko to. So, panibagong imagination ulit to sa pag-design mga guys. Ano po? Kaya, ang gagawin natin dito, part 1, part 2, part 3, part 4. So, yun po ang mapapanood nyo sa aking YouTube channel hanggang part 4 ng video para makita ninyo yung buong detalye nung paggawa natin ito sa bag ng keyboard mga guys. So, expected natin na may kahabaan itong ating mga videos, kaya kung sayang yung oras na yung gugugulin dito, escape mo na agad yung video mga guys. Kung interesado ka, pagpasensyahan nyo na kasi gagawin natin tong 18 minutes or 20 minutes yung video na gagawin natin dito sa paggawa ng keyboard bag mga guys. Okay, let's go. Mag-cut na tayo. Kaya muna ako sa kita. So, ang gasit nito ay 6 inches. Ayan. So, importante kasi ito mga guys na unang gagawin natin yung mga minor part. Ayan. Tapos, next naman, yung body. So, kakat ulit natin para sure tayo na hindi tabingi o hindi bingkong yung body natin. Ang body natin ay 16 yung lapad. So, malaki nga ito mga guys. 16. Multiple pocket po ito. Kaya napakalaking bag nito mga guys. So pagka nilagay mo to sa likod ay parang may dala kang Durabox. What? De, biro lang no. Biro lang. So kaya ginawa itong ganito kasi may mga ekstrang gamit pa siya na ilalagay sa bag. Tulad ng mga keyballs, mga tools, pangpalit. So, one stop na yung mga belonging mga guys na nakalagay dito. So, pangmalakasan talaga ito mga guys.
46 yung haba nito mga guys. Kaya malaki. So mapapansin nyo, ayan yung pattern natin. Yan ay 46 by 16. So napakalaki yung ating body mga guys. So yan. So importante kasi to, may mga marking na tayo mga guys para hindi sayang yung ating layout na ma-reject pa. So kailangan pag start pa lang ay nakapag marking na tayo. Ang unang inihanda natin mga guys ay ano ito? Back body. So, hindi ko na masyadong inanuhan ng ilaw tong shop ko kasi o dito sa aking cutting room dahil masakit sa mata pag sobrang liwanag. So ayaw ko yung tama lang yung ano ganito. So ayan yung ating back body, tapos gagawa tayo ng pinaka accent niya sa likod. For sure na tama yung ating ano, ka-design ngayon. Kaya unahin na natin tong part na to mga guys. Ito na. Back body siya. Tapos ngayon gagawin natin yung gasket naman mga guys. Yan, kita nyo naman siguro kung ano yung ginagawa ko na po. Sinsya na, wala pa tayong cameraman eh. Kaya kung makapag-monetize na tayo kay YouTube, so mag-hire na ako ng cameraman mga guys at saka ng taga-edit. Wala pa eh. So kailangan pa nating magsikap. Kaya sa ngayon, tiyaga lang muna. Ganito lang muna yung gagawin natin. Mano-mano muna tayo mga guys. So ito na yung gasket niya. Gasket. So ngayon, ang gagawin naman natin ay upper part. Para ang gagawin na lang natin ay yung front body. Tapos ang back strap at saka yung mga pocket niya mga guys. So ayan. Ito part pa rin ito ng gasket yung ginagawa natin. Kaya lang nasa upper part noong bag. So may karugtong ito na 5mm na rubber.
Sa production na po natin gagawin yon. Okay. Front body ang isusunod natin mga guys. So natapos na natin tong gasket sa top. Ayan. So ito ay tapos na yung gasket sa side, accent, gasket sa top. Tapos isit aside na natin to. Yan. So ito naman ay gagawin natin tong pang tapal. Babalutin ng tela yan eh. Yan. Sayang eh, kaysa naman itapon mo, eh, mahal ang rubber na ngayon. Nung nag-start tayo sa gigbag ay ang presyo pa lang noon is 95, 94. So mga ganyan. Ngayon almost 150 na po ang isang piraso na 4x8. Kaya laki ng itinaas. Pero si JMC ay banayad lang po yung pagtaas ng ano natin, ng mga produkto natin, kasi umahanap tayo ng mas mababa ang supply or mababa ang presyo sa supply na halaga. Kaya dumirekta na tayo sa mga bodega mga guys. So okay, proceed na tayo dito sa ano, sa front body. So itong mga ganitong design mga guys ay basic lang ito sa akin, dahil syempre tayo yung nagsimula nitong mga bag sa JMC since nung nag-start tayo nung 2016. Kaya baga ano na lang siya, pangkaraniwan na lang siya mga guys na trabaho sa part ko. Yan po ay outline niya ng mga packet na ilalagay natin dito mga guys. Yung ating marking na nilagay dyan, para hindi tayo magkamali. Pinaka packet niya yung kalahati ng body,
Tapos may pocket pa rin yan sa upper part, itong body. So, marami siyang pocket mga guys. So ayan. Ayan. Ayan siya. So, ibababa ko lang yung camera para makita nyo. So, ayan. So, ngayon ay nakapaglagay na tayo ng guide. So, maglalagay naman tayo dito ng para sa emboss. So, ayan mga guys, sakto. Ngayon, itong portion na to, ito yung pocket niya. So, ang gagawin naman natin ngayon ay backstrap muna ng body, back body. So, ito. Panoorin nyo po mabuti yung gagawin natin. So, ito yung pang-design natin. Ito yung handle. Ito yung wings. Ito yung backstrap. Ayan, yung pattern natin na yan. So, ito mga guys, no? Gagamit tayo ng retaso muna. Sayang. So, ito, kukuhanin natin to dito mga guys. So, itong part na to ay ilalagay natin to doon sa backstrap. So, ayan. Kita nyo po. Ayan. Tapos, gugupitin natin siya. Ayan. Set aside ulit. Tapos, next naman, retaso. So, ito naman yung wings. Sayang eh. Kaasya pa eh. Isa naman itapon. So ayan, nakakuha na natin yung dalawang part. Yan, set aside natin. Tapos gawa tayo ng handle mga guys. So yan ang handle natin. Ganon din ang gagawin natin, kakat natin siya. Ayan. So, nagawa na natin yung mga minor na part.
So, ito na mga guys. 15, 14 and a half. So ngayon mga guys, ang isusunod natin sa front pocket ay yung kaniyang mga multiple pockets mga guys na naka-emboss doon sa ibabaw. So magkakat ulit tayo ngayon ng panibagong pattern naman. So katatapos lang natin mag-coffee break. So ito. Ayan mga guys. O, panoorin nyo mabuti. Ayan. Ito yung so ito yung part. Guguhitan ulit natin. Ayan. Gugupitin natin to mga guys. So lalagyan natin ng center marking dito sa upper and then dito sa lower niya. So ayan. Tapos dahil nabitin tayo sa pattern kanina, so itutuloy natin tong ibabaw. So yan naman para hindi sayang yung goma. So yan. Ayan. So ayan, may mga marking din siya. Ayan. So okay na to mga guys, tapos na tayo dito. Tapos ang kukunin naman natin ay itong part na to. So sayang din kasi ayan. Sayang eh. Pwede naman siyang buo yan mga guys. Kaya lang sayang yung goma. So ayan, kung pagdugtungin nyo siya mga guys, gano'n siya. Oh. Yan. So same pa rin. Tapos na tayo dito. Next naman ay ito. So ganun din ang gagawin natin.
Tapos, so ito na yan siya mga guys. Tapos na tayo dyan. Tapos yung isa na lang. Ito naman. So yan siya. Ang pa ng isa, mga guys, dadagdagan natin ng isa pa. So dito tayo kukuha. A few moments later. Ay mag-start tayo sa paggawa ng second part ng ating video. Ay gagawin na natin yung backstrap ng bag. So panoorin nyo po guys yung second part po ng ating video na i-upload ko din sa araw na to. So 4 na video po ang i-upload natin tong araw na to, part 1, part 2, part 3, part 4 hanggang sa pagbuo nito mga guys. Ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung paano gagawin ni JMC paggawa ng backstrap mga guys. So i-set aside ko na po ito lahat. Yan. Okay, see you next video mga guys.